Tuturuan ko po kayo ng natural na paraan para bumaba ang kolesterol. Okay, yan ang problema ng mga Pilipino. Maraming mataas ang kolesterol, nagkakaroon ng sakit sa puso, bara sa puso. Ano gagawin natin? Lalo na sa blood test, maraming mataas ang kolesterol. So meron tayong mga natural remedies na sa tingin ko baka hindi nyo pa alam. Baka meron kayo kinakain, nakakataas pala ng kolesterol, kala nyo okay lang. So, ito yung normal na ugat natin. Ayan, no, walang kolesterol pag bata pa. Ito, may konting kolesterol na. Ito, pwede pa to, maganda pa daloy ng dugo. Ito, medyo barado na. Ito, barado na, high cholesterol na. So, hindi natin alam anong stage kayo. Depende sa nararamdaman at yung cholesterol level. Ang kinakatakot natin sa high cholesterol, may komplikasyon. Siyempre, pwede ma-stroke, pwede ma-heart attack, pwede mabara yung ugat sa paa, ma-high blood at magka-diabetes din. Sintomas, minsan lumalabas yung cholesterol dito sa mata. Dito sa mata, may mga parang taba-taba lumalabas. Yung iba, sumasakit ang dibdib, sumasakit ang paa. Yung iba, tumataba o yung iba sa blood test lang nakikita. Yung sa heart problem, sa sakit dibdib, ano yun, mga late stage na yun. Okay, tingnan natin ha. 10 bad habits kaya tumataas ang cholesterol. Number 1, may tinatawag na trans fat. Okay? Itong trans fat, masama din siya. Marami ng pag-aaral nito. Ang trans fat kasi, yung taba, binago nila eh. Hydrogenation. So, yung liquid fat, nagiging solid siya. Okay? Ano itong mga pagkaing hilig natin? Yung mga margarine, vegetable shortening, yung mga ganitong pagkain ay maraming trans fat. Processed food, fried foods, karamihan ng mga fast foods may trans fat. Yan. Kaya ngayon medyo talagang binabantayan to. Nakakababa ng good cholesterol, nakakataas ng bad cholesterol. Akala natin okay lang to, di ba? Masarap kainin, nabibili kahit saan, mukhang healthy naman, pero pag i-check nyo yung cholesterol nyo, sigurado tataas. Kasi may trans fat siya. Number 2, ito yung saturated fat na alam natin. Taba ng baboy, taba ng baka, saturated fat. Ang saturated fat, sa temperature natin, solid siya. Parang pag kumain kayo ng pork adobo. Di ba yung pork adobo? May mantika yon. Ilagay mo sa refrigerator, titigas yun, di ba? Titigas yun. Just imagine, pag kinain mo yon, di ba, liquid pa yon, pero sa tiyan mo, doon titigas, magsesebo. Magsesebo. Kaya kung red meat man siya, processed meat man siya, baboy, baka, taba, mamantika, nakakataas talaga ng bad cholesterol yan. Kahit mga full cream milk, mga butter, sa mantika, bawas-bawas din. Kahit itong mga fatty na sauce. Okay? Masarap. Pero ang problema nga, nakakataas talaga ng cholesterol. Ayan, no? Yan ang sinasabi ko, trans fat, mga fast food, frozen pizza, margarine, kahit yung mga bake, di ba? Masyadong buttery, margarine, yung mga croissant, masarap. Hindi ko sinabi wag kumain na. Sabi ko, paminsan-minsan siguro once a week o once a month kung wala kang mapuntahan. Saturated fat, ayan o, butter, cheese, red meat, pork, baked goods. Yan lahat. Ang gusto natin, mamaya ito, unsaturated fat. Yan ang mga pampaluwag ng ugat, avocado, mga nuts at iba pa. Okay? Mga processed food and fast food. Talagang, kaya mas maganda lutong bahay. Number 3, chronic stress. Pag lagi ka nai-stress, syempre, pati pagkain mo, nagkakamali na rin. Kung ano nakakain mo, puyat, kulang sa tulog, nakita nila nakakataas din ng cholesterol. Pag sobra kang stress. Kaya dapat ito, mga tai chi, meditation, pamparelax. Kulang sa fiber. Ang magandang pampababa talaga ng cholesterol, ang soluble fiber. Yan, soluble fiber ang pinakamaganda. Ano yung favorite natin? Oatmeal. Di ba sinabi ko sa inyo,
1 cup of oatmeal every day, bababa ang cholesterol mo ng mga 20 to 30 points. Oatmeal lang. Kasi oatmeal, pati gulay, oatmeal at gulay, high in fiber, high in soluble fiber, maraming antioxidant, kasama ang talong, okra, ampalaya, lahat yan, napakaganda. Ang nangyayari po, kasi ito fibrous siya, di ba? Fibrous. Para siyang walis-walis, di ba? Nangyayari, pag kinain mo yan, puro gulay, puro fiber, parang magiging, ano siya isang solid siya na pupunta doon sa bituka natin Parang winawalis niya yung bituka natin. At medyo nakukuha niya yung taba. Nakukuha niya yung mga fats, sumasama sa kanya at dinudumi natin. So maganda sa digestion ang fiber sa mga nagtitibi, constipated, may almoranas, para mas makadumi. Kita nyo, pag marami kayong gulay na kinain, mas maganda ang dumi mo. Nalalabas pa yung cholesterol. Bababa ang LDL dito sa soluble fiber. Gulay, prutas na maraming fiber, maganda rin, mga apple, pears, pati yung balat, di ba? May fiber yon. Plus yung mga brown rice, beans, pwede rin, at oatmeal. Yan. Ang issue lang dito, kung di kayo sanay sa high fiber, dapat dahan-dahan yung pagkain. Hindi pwede yung agad-agad na 3 cups, 4 cups pag hindi sanay ang tiyan mo Dapat unti-unti para masanay. Kasi pag biglaan, baka hindi rin makaya. Biglang magtai din. Tapos, kailangan iinom kayo ng maraming tubig. Kasi pag maraming fiber, kailangan maraming tubig. Kung hindi, mai-imbak din siya. Kailangan maraming tubig para ma-push siya palabas. Pampababa to ng cholesterol. Okay? Yan ang mga high fiber foods. Oatmeal, broccoli, mga berries, strawberry, maraming fiber. Nuts, basta hindi maalat. Green leafy, avocado, peas, mga beans, pwede rin yan. Munggo, pwede rin. Yan. Number 5, syempre, alak, babawasan. Yan, Moderate alcohol consumption, nakakataas din ng triglyceride at high cholesterol. Diba? Paano kasi tataba ka rin, diba? Kakain ka, may pulutan, mataas din calories niyan, ma-overweight din tayo. Sigarilyo, masama talaga. Merong chemical sa cigarette smoke na yung bad cholesterol natin mas dumidikit sa blood vessel. Mas namamaga yung ugat natin, mas swollen, mas inflamed, at mas nagbabaray mga ugat natin dahil sa paninigarilyo. So, yung epekto ng high cholesterol, napapalala ng smoking. Siyempre, overweight, di ba? Overweight, overeating, nakakataas yan, Excessive snacking, tsaka yung mga sugary foods. Pag sugary foods, usually triglyceride ang tumataas. Cholesterol or triglyceride, pag masyadong mataas, hindi rin po maganda. Okay, so konting bawas sa matatamis. Okay, paano ba ang pagkain natin? Ang gusto natin, ito yung healthy plate, meron tayong code code. Ang protina mo dapat kasing laki ng palad. Hindi kasama itong daliri Ito lang. Itong palad lang, ito lang. Ganito kalaki yung pork chop mo dapat. O yung isda mo, ganito lang. Okay? Ang gulay mo, isang fist, ganyang karami. Actually, kahit dalawa So, isang cup ng gulay mo. Yung kanin mo, or spaghetti, or tinapay, 1 cup. Ganyan lang dapat yung 1 cup. So, kung bata kayo, mas maliit ang kamay, mas konti makakain. Kung malaking lalaki na construction worker, malaki kamay, isang kamay lang so mas maraming kanin malat. Hindi ko sinabi, apawin mo ng ganyan Yung normal lang, huwag tayong pilosopo. Yung mga fat, mantikilya, yung mga oil, isang thumb lang. Ganito lang karami. Mga isang kutsara. Mga 1 to 2 teaspoons or 1 tablespoon yung fat. Okay? Rice, ganito. Ulam, ganyan lang karami. Gulay, pwede marami. Yan ang kodigo natin sa healthy eating. Base sa laki ng katawan mo. Kasi pag malaki katawan mo, malaki rin kamay mo. Kung payat ka, maliit din kamay mo. Hindi gumagalaw, kulang sa exercise, okay? Nagpapataas ng cholesterol yan. May pag-aaral, para bumaba ang bad cholesterol,
Meron to pag-aaral, 2019, 425 older adults. Basta nag-exercise everyday, bababa ang blood pressure, bababa ang blood sugar, tataas ang good cholesterol, at bababa yung bad cholesterol. Diba? Exercise, may tulong sa lahat. Sa puso, sa diabetes, pampababa sa cholesterol. Ayan, no? Pag lagi nakaupo, sasakit ang tiyan, constipated, bad for mental health, magkakaroon ng bara-bara sa ugat sa paa. Okay, varicose veins, may mga barado, at hihina ang buto. Kailangan gumagalaw-galaw. Sama ko na rin sa sedentary lifestyle, kailangan kompleto ang tulog. Okay? 7 hours or more. Pag kulang ang tulog, may pag-aaral, mas puyat, mas mataas ang cholesterol. Mas puyat, mas mataas ang blood sugar. Mas puyat, mas mataas ang blood pressure. 'Di ba? Pag puyat ka, naka-high blood eh. Mas puyat, tumataas din yung ano. Siguro mas kumakain din ng marami pag mas puyat. Tips to move more. Manage your weight, 'di ba? Pag overweight. Bukod dito, magbibigay pa ako ng other healthy foods na hindi ko pa nabanggit. Garlic, hindi ko pa nabanggit dito. Bawang. Alam naman natin, ang bawang na may tulong sa blood pressure konti, pero nakakababa siya ng cholesterol by a few points. Pero ang bawang, nakakalabnaw din ng dugo. May effective siya talaga. So, maganda yung bawang sa cholesterol, sa blood pressure. Ingat lang, baka sumakit ang tiyan. Soybeans, di ba? Monggo, napakaganda. Isda, sinabi ko sa inyo, isda, omega-3 fatty acids. 2 to 3 servings, 2 to 3 times in a week, magandang isda, pampababa ng triglyceride. Okay? Mackerel, tuna, sardines, mga tamban, lahat yan healthy. Avocados, pinakita ko rin sa inyo, di ba? Avocado lowers bad cholesterol. Magandang avocado. Mansanas, peras, strawberry, mataas sa fiber. Yung sinasabi ko sa inyo, high fiber, maganda. Sa mga oil, kahit anong mantika nyo, konti lang. Siguro, wag na masyadong prito. Diba? Wag na masyadong prito. More, konti lang ang gamitin yung mantika. Pinakamaganda daw talaga sa pag-aaral, olive oil. Kasi olive oil, hindi siya tumitigas. Kaya lang mahal yung olive oil. Sa tsaa, may tulong din na black tea, green tea. Black tea, green tea, antioxidant, nakakababa din ng cholesterol, yung black tea and green tea. Dinagdag ko lang. So, regular check-up, syempre, kung talagang mataas ang cholesterol, check din natin kung masyadong mataas. Baka kailangan nyo ng maintenance na gamot pag hindi na nakuha nitong natural remedies. Okay? Regular exercise, lose weight, trans fat, saturated fat, yung mga fast food, sinabi ko sa inyo, healthy diet, quit smoking. Yan na, nakita nyo na yung mga dapat gawin, tulog, saging, di ko pa tubig, kailangan maraming tubig. Mas maraming tubig, mas maganda, mas nalalabas yung mga taba sa katawan, yung fiber, soluble fiber, mas maganda yan. Pinapakita ko lang sa inyo, sa pagkain natin sa mundo, mas gusto natin yung ginawa ng Diyos na unprocessed. Ibig sabihin, saging, mukhang saging, patatas, mukhang patatas, sweet corn, mukhang sweet corn, pinya, mukhang pinya, karne, mukhang karne. Ito mas healthy kainin. Pag dinurog-durog na to, ginawa na siyang delata, pwede pa, pero nahaluan na yan eh, di ba? Ginawa mo ng apple pie, yung apple, ibang usapan na yon. Yung sugar, ginawa mo ng soft drinks. Yung karne, ginawa mo ng langgunisa, o ano, o yung ibang product, ginawa mo ng cookies, ginawa mo ng chocolate, yung patatas, ginawa mo ng potato chips, yung kamatis, ginawa mo ng ketchup. So, pag na-process na siya dito, mas hindi na ganun ka-healthy. Kasi, mas maalat na, mas marami na. So, mas gusto natin, mas natural banda rito yung kinakain natin. Okay? Saan po nakatulong tong video? Natural ways para bumaba ang iyong cholesterol.